Simulan na po natin ang gawain. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Magandang hapon po mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong lahat ng kalagayan. Tayo po ay mag-aaral naman ng salita ng Diyos. Tayo po ngayon ay verse fellowship. No? Pero dahil hindi naman tayo makakasama, as usual ay yung kagaya ng ginawa natin ng nakaraan, ganun din ang gagawin natin ngayon. Pero tayo po muna ay mag-aaral ng maikling paalala ng ating Panginoon. Sige po, simulan po natin sa panalangin. Hallelujah, hallelujah. O aming Diyos na napakabuti, Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito na muli ay pinagsama-sama mo ang iyong mga anak, Lord, para sa pag-aaral ng iyong mga salita. Bago ang lahat, kami po ay humingi ng tawad sa aming mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Malaki man o maliit, sinasadya o hindi, nakikita o hindi, Panginoon, patawarin mo po kami. At ganun din, Lord, hinihiling namin, Lord, na linisin mo ang aming mga puso. Nang sa ganun, Lord, ay malaya ka makakilos sa aming buhay. At kami rin, Panginoon, ay makalapit sa iyong trono ng habag. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran at sa kalinisan, Panginoon, ay ginawad mo sa amin. At sa hapong ito, Panginoon, hinihiling namin na pangunahan mo, Lord, ang iyong gawain. Sapagkat wala kami magagawa kung hindi mo kami sasamahan. Hinihiling din namin, Panginoon, na ang guro na magtuturo ngayon ay bigyan mo ng karunungan sapagkat hindi sapat ang kanyang kaalaman, Panginoon, tungkol sa iyong mga salita. Kaya, Panginoon, ibaba mo ang karunungan sa kanya at ingatan mo siya habang naghahayag ng iyong mga salita. Ganun din, Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, na bigyan mo ng matabang puso ang mga makikinig, Panginoon. Nang sa ganon, ay tumimo sa kanila ang iyong mga salita, ang may pamuhay nila ito, hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Maraming salamat, O God, at ang namang tangka ng kaaway para guluhin ang pag-aaral na ito, ay ginagapos namin at kinataboy lahat ng may espiritu sa lugar na ito sa pangalan ni Jesus. Lumayas kayo, wala kayong karapatan na guluhin ang gawain ito sapagkat ito'y gawain ng Panginoon. Hindi kayo nararapat dito. Lord, hinihiling namin, Lord, na ibaba mo ang iyong Santo Espiritu sa aming kalagitnaan upang mayroon kaming maging gabay sa aming pag-aaral ngayon. Ang Espiritu ang magpapaunawa sa amin sa lahat ng aming pag-aaralan ngayon. Maraming salamat, O God. At kiniklaim namin na ngayon pa lamang ay tagumpay na ang gawain ito. Maraming salamat, Lord. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. So, magandang hapon muli, mga kapatid. May maikli po tayong pag-aaralan ngayon. Talaga napakaikli lang po ito. At ang nagbigay sa akin ng inspirasyon dito sa topic na to ay ang aking apo, si Tabitha. Pag kami naglalaro, pag pinupuntahan ko sa kanila, sasabihin niya, wait lang ma, wait lang. At ang nakakatuwa doon, ang pagkasabi pa niya ng wait ay hindi pa masyadong malinaw yung wait ma, wait, ganon. Talagang, nung naghahanap ako ng lesson, alala ko si Tabitha nga, na lagi yan sinasabing wait lang ma. Tingnan natin kung paano natin i-relate yung salitang wait na yan sa ating pag-aaralan ngayon. Basahin po natin ang ating text sa hapong ito. Ito ay hango sa Habakuk 2, verse 1 hanggang 3. Sabi po rito,
Ako'y tatayo upang magbantay at lalagay ako sa ibabaw ng kuta upang marinig ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin at kung ano ang isasagot niya sa aking daing. At ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ang pangitain. Isulat mo ang malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. So, sinasabi sa James 5:16, ang panalangin ng taong matuwid ay powerful at effective, no? The prayer of the righteous is powerful and effective. Now, tayo ba ay matuwid? Kasi sabi dito, ang prayer, ang panalangin ng taong matuwid ay powerful at effective. Tanong natin, tayo ba ay matuwid? Siyempre matuwid tayo sapagkat dahil sa masaganang dugo ng ating Panginoon, tayo ay ginawa ng matuwid. Amen po? Yung mga dating makasalanan tayo ay hinugasan na ng dugo ng ating Panginoon at heto ngayon tayo ay humarap sa Kanya na matuwid. So, ang tanong, bakit pag tayo nananalangin, kung minsan hindi agad tayo sinasagot ng Panginoon, hindi agad siya sumasagot? Bakit hindi siya agad sumasagot? So, ang sagot niyan ay, ito po, wait ka lang. Wait ka lang. Yan po ang title ng ating pag-aaralan yan. Topic po natin yan, wait ka lang. Okay? Parang, maalala ko parang may kanta na, basta't maghintay ka lamang. Yun lang dulo ang alam ko, no? Basta't maghintay ka lamang. Now, why wait? Yun ang tanong ngayon. Why wait? Bakit kailangang maghintay? So, gusto niyo pong malaman? Ito po ang sagot niyan. Number 1, because God has appointed His time. God has appointed His time. Kumbaga, itinakda ng Panginoon ang tamang panahon. Ang Panginoon ang nagtakda ng tamang panahon. Sabi nga sa Habakkuk 2 verse 3, kagaya ng binasa natin kanina, sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain, mabilis na dumarating ang wakas. Hindi ito maliliban, ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. So, may time frame po ang ating Panginoon. May timetable siya. Lahat ng ating panalangin ay kumbaga naka-schedule yan kung kailan niya sasagutin, kung paano niya sasagutin, no? So kung magtatagal, siya nakakaalam noon. Hindi natin siya pwedeng puwersahin na, Lord, sagutin mo na ako. Hindi pa pwedeng ganon. Kasi sabi sa mga ngaral 3:1, ang lahat na pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Yun po. So, siya lang ang nakakaalam kung kailan niya sasagutin ang ating mga
panalangin. Hindi natin siya pwedeng pangunahan. Lagi natin isa-isip mga kapatid na hindi nalilate ang Diyos. Hindi siya nalilate, no? Sa pagsagot sa ating mga panalangin. Lagi siyang sa tamang panahon. Wait lang tayo. Wait lang. Wait ka lang, kapatid. Dadating din at dadating ang takdang panahon ng pagtugon ng ating Panginoon sa ating mga dalangin. Amen. Ayan, wait ka lang. Number 2, bakit wait lang? Bakit wait? No? Because the answering to our prayer is hastening. Hastening. So, tinignan ko pa yan sa dictionary kung anong ibig sabihin ng hastening. Yung pala ay nagmamadali. No? In a hurry, ganon. Anong ibig sabihin nito? Nagmamadali ang ating Panginoon sa pagsagot sa ating mga prayers. Hindi natin alam, no? Nagmamadali rin pala siya. Bakit? Bakit kaya? Sapagkat, alam na niya ang ating mga kahilingan bago pa man natin o bago pa man tayo humarap sa Kanya. Alam na ng Diyos yun. No? At nakikita niya ang ating tunay na kalagayan. So, alam niya, pag humarap tayo sa Kanya, sasabihin pa niya, itong anak ko, kailangan na yata yung sagutin ko ang kanyang panalangin, no? Alam na niya, may sakit ka, grabe, kailangan mo ng ganito, nakikita niya, so nagmamadali siya, no? Kailangan magawa ka agad, maibigay niya kaagad ang kasagutan sa ating kahilingan. So, dahil alam niya ang ating mga kahilingan, alam na niya kaagad, pagharap natin sa Kanya ay nakaredy na ang Kanyang sagot. Amen po. Nakaredy na ang Kanyang sagot. Hindi ka pa man bumubuka, hindi ka pa man sumasambit na kung ano ang kailangan mo, meron na siya nakareding sagot. O, patunayan po natin sa Mateo 6 verse 8b. Sapagkat alam na ng iyong ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Diba nga, sabi lagi natin, our God is the God of knowing. Alam niya ang laman ng isip natin, alam niya ang laman ng puso natin, alam niya kung ano ang ating gustong sabihin sa Kanya. So, bago pa man natin ibuka ang ating bibig, bago pa man natin iiyak sa Kanya ang ating kailangan, alam na ng Diyos. Kaya, nagmamadali siya. Kailangan answered prayer tayo. Diba? Dapat alam natin yan, mga kapatid. Basta, anong dapat gawin? Mag-wait lang tayo. Maghintay lang tayo. Wait ka lang. Darating yan. Nagmamadali pa ang Panginoon. Amen? At number 3, bakit wait lang? Bago natin pumunta sa verse, sa number 3, meron pa tayong verse na hindi nabasa. Sabi dito sa Roma 8, verse 28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ayan. Alam ng Diyos kung anong nakakabuti sa atin. No, kahit na minamadali niya yung pagsagot, alam niya ang ikabubuti sa atin. Kumbaga, piling-pili ang kanyang mga kasagutan. Amen po. Hindi lang basta, sige, ayan.
Hindi natin alam kung ito ay makakabuti sa atin o hindi. Pero ang Diyos, alam niya ang kanyang ginagawa. Lahat ng ginagawa niya ay sa ikabubuti natin. Amen po. And number 3, bakit wait ka lang? God is true to His promises. God is true to His promises. So, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Lahat ng salita niya ay totoo. Amen, mga kapatid? Ayan, ang sabi sa Bilang 23:19, ang Diyos ay hindi sinungaling. Tulad ng tao, ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa, ang kanyang pangako, tinutupad niya. Napakalinaw na sinasabi. Napakalinaw. Sinabi na ang Diyos natin ay hindi sinungaling. Ang tao pa nga ang sinungaling, di ba? Now, habang tayo naghihintay sa kasagutan sa ating panalangin, tinitingnan niya kung tayo naniniwala sa kanyang mga pangako. Yan. Tinitingnan niya tayo. Alam niya yung kalooban natin kung nagdududa tayo sa kanya, no? Kaya dapat, pag may hiningi ka sa Panginoon, i-claim mo kaagad na tinanggap mo na. Yun ang sinasabi sa Mark 11:24 eh. At tinanggap mo na nga. Yun nga sinasabi. Ano man daw hingiin natin sa Panginoon ay binibigay niya at i-claim natin at tinanggap na natin. Ang sabi sa Daniel 10:12, sinabi pa niya sa akin, huwag kang matakot, pagkat mula pa nang ilagak mo sa Diyos ang iyong isipan at magpakababa sa kanyang paningin, dininig na ang iyong panalangin, na parito nga akong taglay ang katugunan. Yan ang sabi ng angel, no? Dahil inilagak natin sa Diyos ang ating mga kumbaga lahat ng nasa isip natin. Lord, bahala ka na. Lord, bahala ka na. Yan ang ibig sabihin noon. Magpakumbaba. Nagpakumbaba, no? Makita ng Lord na nagpapakumbaba tayo. Inaamin natin na wala tayong magagawa kung wala siya sa buhay natin. Na siya lamang ang makasasagot sa ating mga pangangailangan. So, yan ang hihintay sa atin ng Panginoon. Magtiwala tayo, maniwala tayo sa kanyang pangako, magpakumbaba tayo. Ganun po ang hinihintay ng Lord sa atin. Kaya, wait ka lang. Wait ka lang. Gawin mo ang pinagagawa ng Diyos at tiyak na darating. Darating at darating ang katugunan ng Panginoon. Huwag tayong magyabang-yabang, huwag tayong magmataas. Magpakumbaba tayo. Huwag tayong mahiyang umiyak sa Kanya. Ganun ang pagpapakababa eh. Lord, wala akong magagawa, Lord. Hirap na ako, Panginoon. Mga ganon. Totoo naman talaga na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Wala tayong magagawang tama kung wala ang Panginoon. So, kailangan gawin natin yun. Magtiwala tayo sa kanyang mga salita. Paniwalaan natin ang lahat ng kanyang pangako, sapagkat ang ating Panginoon hindi sinungaling. Kahit minsan hindi siya nagsinungaling sa atin. Lahat ng pangako niya ay ginawa na niya at gagawin pa sa buhay natin. Yan po ang lagi nating tandaan. Tapat ang ating Panginoon. Now,
kung magawa natin yung tatlong bagay na yon, no? Kung isa-isip natin yung tatlong bagay na ito, kung bakit kailangan tayo maghintay sa mga sagot sa ating panalangin. Yung una ay, dapat malaman natin na ang Diyos ang nagtakda ng panahon. O itinakda ng Diyos ang tamang panahon para sagutin ang ating panalangin. At ang pangalawa, ang ating Diyos ay nagmamadaling sagutin ang ating mga panalangin. Nagmamadali siyang ibuhos sa atin ang mga hinihingi natin. At number 3, ang ating Diyos ay tapat. He is true to His promises. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Now, ano ang magiging pakinabang natin kung marunong tayong maghintay? No? The benefits of waiting or the benefit of waiting is, eto po, waiting on God to answer our prayers will allow us to know more about the character of God. So, yun pala, habang hinihintay natin ang katugunan ng Diyos sa ating mga dalangin, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na mas makilala pa natin, makilala natin ang kanyang tunay na karakter. So, unti-unti, malalaman mo na ang ating Diyos ay tapat, na siya ay hindi sinungaling, na siya ay mahabagin, na siya ay matulungin, mapagpatawad. Ano pa? Napakarami niyang magagandang karakter. Habang hinihintay natin ang kanyang katugunan, marami tayong matutunan, no? About sa ating Panginoon. Malalaman natin kung ano talaga siya. Amen, mga kapatid. Sabi nga sa Isaiah 30 verse 18, ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Diyos na makatarungan, itong si Yahweh. Mapalad ang lahat na nagtitiwala sa Kanya. So, naghihintay lang ang ating Panginoon. Hinihintay niya na tayo ay tumawag sa Kanya. At siguradong tayo kanyang tutulungan. Anong sabi ito? Siya ay mahabagin, kahabagan niya tayo. Siya ay makatarungan. Okay, makatarungan. Kahit tayo ay nagkasala, no? Tayo pinapatawad. At makatarungan ng ating Panginoon. Alam niya kung anong dapat na ibigay sa atin. At tandaan po natin, ang ating Diyos ay hindi nagtatangi. Wala siyang favorite. Lahat tayo ay kanyang minahal, at mamahalin pa. Basta tayo ay marunong magmahal din sa Kanya. Amen. So, bilang pagtatapos, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, tagapagmana ng Diyos, lagi tayong tumawag sa Kanya. At huwag nating pagdudahan ang Kanyang kakayahan. Huwag tayong magduda na gagawin kaya ng Diyos yung aking hinihingi, ibibigay kaya niya. Huwag po tayong magduda, huwag nating pagdudahan yun. Pag may hiningi tayo, isipin natin, Lord, kiniklaim ko, tinanggap ko na. At balikan natin yung reason kung bakit kailangan maghintay. Alam ko, Lord, na may itinakda kang panahon. No? Sabi nga ng Aldab, sa tamang panahon. Yan. Nung panahon ng Aldab.
sa atin, merong tamang panahon na itinakda ang Diyos para sa atin. Sabi nga, siguro sasabihin ng Diyos sa atin, wait ka lang anak. My answer is already on the way. Ayan. Ang sagot ko ay, andyan na, umaandar na. Hintayin mo na lang. Wait ka lang. Amen po. So, sana po ay may natutunan tayo sa maikling lesson na ito na binigay sa atin ng Panginoon. Kahit ako po ay, kumbaga na-enlighten ulit sa lesson na ito. Kahit ganon kaikli, pero magandang paalala sa atin ng Panginoon. Huwag natin siyang madaliin. Kasi nagmamadali na siya. Huwag natin siyang pagdudahan. May tamang panahon sa lahat ng ating mga panalangin. So, yan po ang maikling lesson na ibinigay sa atin ng Lord. At bago tayo maghiwa-hiwalay, patuloy natin na sambitin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Yan. Kung tayo marunong maghintay, pagtiwalaan natin ang ating Panginoon. Sa verse, awit 91, verse 1 hanggang 16. Sabayan niyo po ako ng pagbabasa. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang, pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan, iyong masasama makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit na ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, laging sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan, sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. So yun po ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Okay po, tayo po dumako na sa closing prayer. O aming Diyos na napakabuti, Diyos naming mahabagin, maraming salamat Lord sa katagumpayan ng iyong gawain. Alam namin Lord na sinamahan mo kami mula sa simula hanggang sa matapos ang gawaing ito. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, sa kamay ng dyablo
bagkos ibinaba ang iyong Santo Espiritu na siyang gumabay sa amin. Panginoon, I pray para sa mga anak mo sa Mandarin Bible Cell at Adelina Extension Bible Cell na patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Ang kanilang mga hanap buhay, Lord, pagpalain mo lahat. Ang kanilang mga negosyo, Panginoon, lalo mong pagpalain, palaguin pa ito, Panginoon. At lagi mo silang iingatan, Panginoon, laban sa COVID-19, O God. Kung sino mang may mga sakit, pagalingin mo sila, Panginoon. Ang sino mang nanghihina, Lord, palakasin mo sila. At yung may mga nakakalimot, paalala mo sa kanila, Panginoon, kung gaano kahalaga ang iyong mga salita sa aming buhay. Ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng hope, Panginoon. Kaya maraming salamat, O God, na andiyan ka lang lagi. Binabantayan mo kami. Hindi mo kami iniwanan, Panginoon. Maraming salamat, O God. At nangangako kami, Lord, na habang kami nabubuhay, hindi kami hihiwalay sa iyo. Hindi kami hihiwalay sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba sa iyo namin ibinibigay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, bago tayo maghiwa-hiwalay, mga kapatid, paalala ulit ang ating mga tithes. Iparating po natin sa kinauukulan. Sapagkat yan ay hindi atin yan. Ang tithes na yan ay para sa Panginoon. At ang tithes na yan ay may kasamang pangako. Babasahin ulit natin. Paalala sa atin ng Panginoon sa Malakay 3:10. Ayan. Ibigay ninyo buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, lagi lang nating isipin, mga kapatid, yung ating kinikita, 10% lang hiningi ng Lord. Yung 90% atin lahat yan. Sabihin natin na, Lord, maliit lang po ang kinita ko. Kahit ano yan matira sa'yo, ang Lord ang bahala. Nangako na nga siya eh. Bubuksan niya ang durungawan ng langit at ibubuhos lahat ng pagpapala sa atin kung tayo ay tapat na nagbibigay ng ating mga ikapo. So, inaasahan ko po yan. Makikita nyo ulit sa screen kung paano ninyo ipapadala ang ikapo natin. Huwag po kayo mag-alala, lahat yan ay recorded. Hindi yan mawawala. Okay po? So, konting-konting panahon na lang. Hintayin natin yung itinakda ng Panginoon. Ang prayer natin ay, Lord, tapusin mo na ang pandemic. Sabi ni Lord, wait ka lang. May tinakda akong tamang panahon para dyan. Di ba? So, habang naghihintay tayo, kung kailan matapos itong pandemic, magpakaano lang tayo, mabuhay tayo sa kabanalan. Doon tayo mag-focus sa spiritual nating mga gawain. No? Konting-konting kembot na lang. Konting kembot na lang talaga. At sana nga ay talagang bababa na ng pababa ang kaso ng COVID dito sa ating bansa. Magtiwala tayo sa Panginoon. Alam niya yan kung kailan niya matatapos yan.
Amen po. So, bye-bye for now. Bye-bye po. Diyan lang muna kayo. Habang ako andito naman. Habang may ganito tayong paraan, ay ma-enjoy natin ang salita ng Diyos. So, bye-bye po. I love you all with the love of the Lord. Hanggang sa susunod na Saturday. Ang iyong pag-ibig